Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. And sa wakas, mga idol, gusto. Nagawan ko rin ang video. Kasi napakadami talagang nagre-request sa akin nito. Pero hindi ko siya ingay. Hindi ko siya maibigay before or hindi ko siya magawa ng content before, no? Kasi una sa lahat, hindi ako under ng electronics company or semiconductor. Ang company ko kasi dito sa Taiwan is food processing company. So, medyo hindi ako relate masyado sa mga electronics company since hindi ko siya na-experience dito. Pero nagawan ko siya ng paraan kasi nga, since maraming or in demand kasi itong topic na to or itong content na to, so ginawan ko siya ng paraan. So, I asked somebody na nagtatrabaho sa electronics company. So, sakto din kasi before nung nag-a-apply pa lang siya dyan sa Pilipinas sa mga agency, nagkaka-chat na kami since nanonood siya sa mga vlog ko before. So, napaka-informative talaga itong mga content na ginagawa ko para makapagbigay ng guidance sa inyo pag once na nag-a-apply kayo papunta dito sa Taiwan. So, kinontak ko siya kasi nga naging curious na rin talaga ako sa nire-request ng mga viewers natin about ito sa preparation, examination, and interview. Sa interview naman, which is ang details niya is question and answer. Okay? So, yun po yung mga i-share ko po sa inyo ngayon. Kaya kung interested ka, idol, watch this video until the end. Guys, reminders lang po. Itong video na po ito is nag-base po ako doon sa nakilala ko na under siya ng Walsin Company dito sa Taiwan. And ang agency niya dyan sa Pilipinas, same kami, which is City Employment. Okay? Itong portion or content na to kasi, or yung interview and exam, para talaga to sa Walsin. Okay? Walsin na company. Pero, based on my observation and research na rin kasi, halos hindi lahat. Halos lahat kasi ng company na mga electronics, iisa lang po yung mga question, answer, and also yung examination na iti-take nyo dyan sa Pilipinas. Kaya, kahit sabihin mo na hindi ka sa Walsin na assign or na line up na company, mas maganda na panoorin mo pa rin itong video na to kasi halos same lang po yung mga question and answer na ma-encounter nyo kapag once na interview na po kayo. Okay mga idol, no? First thing na pag-uusapan natin ngayon is preparation. Okay? Marami kasing marami kasing hindi masyadong nakakaalam, lalo na pag pumunta agad ng agency without preparation, hindi man lang nag-prepare sa sarili, lalo na sa mga documents. Okay, napaka-importante po ito, lalo na kapag once na for interview na po kayo. Una sa lahat, kapag sa lalaki, dapat properly haircut po kayo. Okay? Malinis tignan, maayos. Kasi yung iba, mahaba buhok. Okay? Tapos yung bigote tsaka dito, tanggalin nyo po yan kapag once na nag-interview kasi sa mga Taiwanese kasi, may sinasabi sila na first impression will also be the last impression. So kapag once na duyutin ka tignan, baka hindi ka matanggap. Okay? Kaya lang naman, payong kapatid lang kasi nga I've been there na kasi. Kaya marami akong nakikitang ganun. Pero nung nagkalabasan na ng result, lalo ng interview, hindi ko sila nakita. Okay? Kaya isa rin ho yan, preparation. Tapos, hindi naman kasi lahat talaga sa atin mga lalaki nagpupulbo. Although yan, lang naman yun. Kapag once na through webcam ang interview, so siguro pwede hindi ka na magpulbo. Pero kapag once na ang personal ang interview, yung harapan kayo ng employer, kasi ang nag-interview, it's either employer, HR, or broker, and also yung interpreter, okay? Sila po, or translator, okay? Sila po ang nakikipag-usap po sa atin. Kaya kapag once sa personal po yung interview nyo, much better sa mga lalaki, magpulbo pa rin ako kayo. Kaya konti lang, wag naman yung halatang nagpulbo naman kayo. Para presentable lang ho talaga siya,
tingnan. Kasi nga, kapag once na medyo oily tayo, baka mawala ng gana yung mag-interview sa atin. Okay, sa mga babae naman po, madalas, ginagawa or nakikita ko sa kanila is nakapusod ba yun? Ano ba yung tawag sa pusod? Nakapusod yung buhok. Okay, tapos black ko yung hair. Kaya ko yung may mga kulay dyan, mas maganda, itim nyo po muna kapag once na mag-interview kasi ayaw rin ng mga Taiwanese, lalo sa mga babae, yung maarte tignan. Yung mga ganun, ayaw nila yun. Tapos kapag once na nagkilay ka na parang si McDonald's, magkilay lang kayo ng light, huwag naman yung para kayong si Batman na yung kilay nyo. Kapag once na nag-interview or after na mag-interview, sa kanya na lang ibalik, pero during interview, huwag nyo munang gawin yan. And huwag kayong mag-makeup ng napakakapal. Dapat light lang or mas maganda pulbo lang. Okay? Kasi wala naman ako alam sa makeup, pero basta pulbo. Pulbo lang, parang natural lang tingnan. Tapos kung may mga cutics kayo or mga naka-nail polish kayo, mas maganda tanggalin yun. Kasi hindi naman kasi model or mga beautician ang apply nyo ito. Ang apply po natin is factory worker. Kaya maging presentable lang po tayo. No? So yun lang po yung maisa-suggest ko pagdating sa preparation before the interview happens. So ayun, dumako naman po tayo sa examination. Okay? Ang examination po is about abstract and logic, and the last is basic math. Okay? So unahin muna natin yung logic. So ito po yung sample ng mga logic. So ayun guys, itatakil na po natin yung examination. So ang examination contains po ng logic and abstract tsaka basic math. Okay? Ito po yung mga sample ng logic and abstract. So, hindi na po yan bago kasi kahit naman nung elementary tsaka high school natin, tayo noon is na-encounter na natin yung mga ganon. Kasi nga, lalo na sa nung high school, yung hindi pa naabutan ng K-12 program, pagkakatanda ko kasi is nag-take kami ng ganyan, hinahanda kami before kami sumalang sa pag-a-apply sa trabaho nung high school pa kami. So, nakalimutan ko na yung subject niyan eh. May subject yan nung high school eh. Hindi ko alam kung English ba yon or alam ko English eh. English ata namin ginawa nun. Gumawa ka ng resume, tapos ito yung mga sample kapag once na magti-take yung exam, kapag once na nag-apply na kayo sa company dyan, local ha, dyan sa Pilipinas. So para sa akin, alam ko na encounter nyo na yan. So sana, maipasa nyo yan. Okay? So dumako naman tayo sa math. Okay? Ang math po is lang naman, yung addition, subtraction, multiplication, and division. Pero meron pa po kayong dapat na paghandaan, which is si MDAS. Okay? MDAS is multiplication, D is division, A is addition, and S is subtraction. Okay? Yan po ang MDAS. Tandaan nyo po, yan po ang tamang pagkakasunod-sunod. So, for example, itong equation. Yung equation na yan, marami po kasing nalilito or nakalimutan na before. Kasi ito, tinakil naman ho natin yan, alam ko is elementary. Meron na yan elementary, grade 5. Meron na yan, yung equation na yan. I mean, yung mga ganong equation, alam ko may mga linear equation. Ano pa ba yun? Nakalimutan pa sa linear equation na inaalala ko. So, ayan, like for example, 3 times 6 divided by 2 minus 5. Okay? So, ang uunahin nyo dyan, tandaan nyo po yung MDAS. So, hanapin nyo muna yung multiplication. So, itatimes nyo muna yung 3 times 2. Okay? Times 6. Okay? Then, kasi yung iba, inuuna yung minus. Okay? So, mali ho yun. Mag-upisa tayo sa multiplication. Then, after nun, i-divide mo, kung ano yung sagot sa 6 sa 3 times 6, i-divide mo naman siya into 2. Then, saka mo siya i-minus into 5. Okay? So, para hindi kayo malito, lagi niyong tatandaan yung MDAS. Yung iba pa nga dyan ha, may makikita kayo sa test
paper is meron pa yung parentheses. Kapag once na nakakita naman kayo ng ganun, unahin nyo yung isolve yung nasa loob ng parentheses. Okay? Yan po lagi ang una. Kasi nga, ibig sabihin, yung nasa loob ng parentheses na yan, siya dapat ang unang isolve bago yung nasa labas. Okay? Wag nyo po yung kakalimutan. I-take down notes nyo po yan. So ngayon, baka magtanong kayo, sir, wala naman hong addition dyan sa binigay nyong equation. Kapag wala pong addition dyan, next na po kayo sa subtraction. Okay? Kasi nga, sa pagkakasunod-sunod ng MDAS, kung wala namang addition dyan, edi punta na kayo sa next na part, which is subtraction. Meron din dyan na may addition, walang subtraction, o meron namang, for example, walang multiplication. Okay? Walang multiplication sa equation. Bisaya, demonyo ka. Walang multiplication dyan sa equation na binigay. So, magdiretso ka na sa division. Kung ano yung available dyan, based dun sa pagkakasunod-sunod sa MDAS. Okay? Yun po yun. Kahit magka-jumble-jumble pa yung number dyan, basta unahin nyo po o magbase kayo sa MDAS. Lagi po yan. Okay mga idol, dumako na po tayo sa interview. Ito po yung pinakahihintay niyong lahat. Which is, ito rin naman yung pinaka-nakakakaba. Pinaka-bottleneck natin lahat. Interview. Okay, tips ko lang po sa interview sa inyo ha. Kahit sabihin nyo po na through webcam or personal ang interview or one-on-one ang interview, okay, always nyo pa rin isipin na one-on-one ang magiging interview para mas makapaghanda kayo. Okay? Kasi kapag alam nyo, minsan kasi sa atin kapag alam natin na through webcam lang or through online lang yung interview, parang easy lang, parang ganun. Ay, hindi po ganun. Hindi po ganun. Same lang po ang kaba ng webcam tsaka sa personal or one-on-one. Okay? Sa iba, one-on-one ang interview, pwede ring dalawa kayong aplikante tapos yung mag-interview sa harap nyo. Sa amin kasi, in my case, 5 kami. Okay, 5 kami ang sabay-sabay na interview. Alam nyo, para sa akin mas preferred ko na one-on-one kaysa 5. Kasi alam mo bakit? Mag-aagawan kayo sa sagot. Minsan, ang employer, iisa lang ang tanong. Pero, ang sagot, kapag once na narinig ng kasama mo, minsan ikakopy nila or minsan mas maganda mauna ka. Okay? Kasi parang ikaw yung unang nagbigay ng sagot na yun. Kapag once na kinapi nila, ibig sabihin, nangungopia na sila, wala silang originality. Okay? Kasi isa rin talaga sa tinitignan dyan, guys, yung originality natin, kung paano tayo, or the way sumagot, at paano tayo mag-isip ng sagot kapag once na tinatanong tayo. Para sa akin, mas preferred ko mauna. Okay? Para pag tinanong, yun, nasagot mo. Kasi kapag once na tinanong siya, at pag sinabi naman niya yung sa next mo na or kasama mo na sinagot din nila yung sinagot mo, medyo negative na yun. Okay? Lalo na kung hindi original or hindi iba yung sagot niya. Kasi marami kasing sagot sa tanong, guys, no? Pwedeng ibang atake mo, tapos natumbok mo yung tamang sagot. So, yung sa kabila naman, ibang atake, tapos, alam mo na yun. Alam kong gets nyo na yung ibig kong sabihin. Kasi nga, maraming sagot sa tanong, pero depende sa iyo kung paano mo siya bigyan ng palabok, paano mo siya bigyan ng mga juicy words, okay? May mga ganun kasi. Okay? Alam nyo, kapag once na mag-interview kayo, be confident. Pero wag po overconfident. Kasi may na-encounter ako na overconfident siya. Alam mo yung nakataas yung ganun. Alam mo yung ang ano niya tignan, ang boastful niya tignan, ang yabang niya tignan, which is nasita siya ng staff sa city employment. Okay? Kasi parang wala namang problema kung mag-chin up ka. Okay? Kasi nga, confident ka. But, lagi ko sinasabi na hindi naman lahat kasi ng sobra nakakabuti. Okay? So, ayun siya. Nasita siya ng staff ng city employment kasi sabi, ibaba mo yung ulo mo kasi napaka-overconfident pa, ang yabang mo. Di ba? Nakakabuiset kasi pag ganun, alam mo yung bumagsak ka sana kasi napakayabang mo. Parang ganun. Ang pangit kasi ng dating pag ganun. Okay? Kaya, be confident but not too overconfident kasi ang pangit ko talaga nun. Okay? Tapos, kahit sabihin ko sa inyo na
Huwag kayong kabahan. Napaka-imposible. Okay? Napaka-imposible na hindi kayo kakabahan. Kahit nga ako, sanay na ako sa interview, kinabahan pa rin ako ng slide. Pero nakontrol ko yon. Lalo na nung nag-start na yung interview, hindi na ako nung una, oo, pero yung the interview, I must go on. So, hindi na ako kinabahan nung pangalawang tanong, pangatlo, and so on and so forth. Hindi na ako kinabahan. Nung una lang kasi nga, this is my first time na nag-interview international. At saka, English kaya ang tanong. Tsaka dapat English din ang sagot. So, ngayon, ito pangalawang tip, next na tips ko, kapag once na ang tanong is English, always yung isasagot is English. Kapag once na ang tanong is Tagalog, isagot nyo Tagalog. Bakit ko sinasabing Tagalog? Kasi may mga employer or broker kasi na marunong mag-Tagalog or Pinoy. Kaya sila minsan ang nag-interview. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron namang mga interpreter or translator sa gilid. Yun yung purpose nila para if in case na hindi kaya ng applicant na sumagot, they'll be the one to answer the employer or interviewee. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala. Pero mas maganda talaga na nakakapagsagot kayo ng English without by the help ng translator kasi nga importante pa rin talaga dito is communication kasi nga hindi kasi lahat ng Taiwanese is nakakapag-English pero meron namang iba kasi talaga na nakakapag-English. Kaya importante talaga ang communication. Yun ang purpose talaga. Okay? So, next is kapag once na tapos na kayong sumagot sa mga tanong, always say thank you. Kasi turo yan, tsaka napansin ko rin talaga, which is yun naman talaga ang tama. Kasi hindi kasi alam ng nag-i-interview kung tapos ka na sumagot without saying thank you. Kaya much better or mas maganda na kapag once na sumagot kayo sa tanong at tapos na kayo, wala na kayong sasagot, always say thank you. So, for example, tinanong ka, anong experience mo sa, kunyari lang to ha, hindi pa ito yung question and answer. Anong experience mo sa ganito, ganyan. So, experience ko po dyan, ang position ko po is production worker or production staff. Ito po yung mga machine na hinawakan ko. Thank you. Okay? Tapos next question. Tapos ka na, thank you ulit. Always say thank you para malaman nila na tapos ka nang sumagot. Kasi mga idol, may tendency kasi sa interview, nag-aantay pa si nag-i-interview kung may sasagot ka pa, which is wala na pala. So, yung time na dead air, na dapat tinanong niya na ulit yun sa ibang kasama mo or sa'yo, di ba? Hindi niya natutuloy kasi nga, hindi nila alam kung tapos na or hindi. Kaya always say thank you. Yun ang hindi nasasabi sa ibang vlog. Guys, sinishare ko po sa inyo to ha kasi nag-i-interview din ako before kasi naging HR coordinator naman ako sa isang local manpower agency before dyan sa Pilipinas. At isa ako sa nag-i-interview kaya alam ko yung mga ganong bagay. And also, mga idol, kapag once na line up na kayo sa gitong company, sinasabi naman yan ng agency kung anong company kayo na-line up. Much better na mag-search din kayo online about the company kasi minsan tinatanong din yan ng employer kung anong alam mo sa company na ina-applyan mo. Yung iba kasi hindi na nagsisearch, okay? Hindi naman sinabi na kailangan mong alamin lahat, okay? Alamin mo lang kung ano yung company, ano yung product nila, okay? At saka mas maganda kung alam mo kung saan sila located. Okay? Kung saan banda dito sa Taiwan. Yung mga ganong bagay lang naman. Tsaka kung ano yung item nila. Tsaka kung sometimes ano yung mga service nila. Okay? Yun lang naman yung hindi naman mo kailangang alamin lahat. Baka i-search mo pa kung ilan yung empleyado nila. Okay? Huwag naman yung ganon. Okay? Yun lang naman yung konting tips ko. So ayun, dadako na tayo sa question and answer. Pero before that, meron na naman akong konting idea. Okay? Mga idol, itong question and answer na to is pwedeng pang magbago. Okay, depende yan sa mag-interview. Kaya be prepared for possible question and answer. Okay, since English po ito, alam ko nakakakaba. Okay, so ang gawin nyo po is kahit nasa bahay pa lang ho kayo, isulat nyo na po yung mga question na sasabihin ko dito. Tapos try to answer na rin in English format. Tapos kabisaduhin nyo. Yun kasi yung ginawa ko. Or kung gusto nyo, para maging confident talaga kayo, magpatulong kayo sa mga kakilala nyo, okay? Or sa mga kapatid nyo, or sa mga parents nyo. Kunyari sila yung mag-i-interview. Okay? The best talaga yun, guys. The best. Yun yung isasuggest ko talaga sa inyo para
kahit yung kaba nyo, makaltasan ng 50%. Pero depende pa rin yan sa adrenaline nyo. Okay? So, yan ang ginawa ko. Binigay ko yung question, tapos ako yung sumagot in English format. Okay? Para nung nag-interview, hindi na ako masyado kinabahan. Which is yun talaga. Isa rin yun talaga. Kaya nga sinabi ko diba nung una na, nung pangalawang question, hindi na ako kinabahan onwards. Okay? Kasi yun yung pinaka-preparation na ginawa ko. So, ito na po yung unang question na sasabihin sa inyo. Tell me about yourself. Okay? Ito napaka-common ho ito. Kahit naman sa local, dyan pa lang tayo nagtatrabaho sa Pilipinas, madalas na itong tinatanong. Pero, for international, madalas at halos lahat tinatanong to. Tell me about yourself. Okay, kapag once na ito ang tanong, tirahin mo na kayo. Joke lang. Ito yung mga pointers or mga magiging guidelines nyo. Una sasabihin nyo is greetings. Greetings, okay? Hi ma'am, hi sir, good morning. My name is ganon. Una is pangalan, apelyido, tapos status, kung single or married, may anak, at kung ilang taon. Pero kung ang gender, babae, lalaki, huwag nyo na sabihin, basta may anak kayo. Tapos, saan kayo nakatira? Huwag naman kumpleto. For example, city lang. Like for example, Antipolo City, ganun lang. Pero, minsan, hindi na yung tinatanong kasi hindi naman nila alam eh. Malay ba nila sa lugar din sa Pilipinas, okay? At, next muna agad is, work experience. Ako kasi tinira ko agad sa work experience dahil kasi hindi ko na antayin na tanungin pa nila. Ba't ko hintayin na tanungin pa nila kung pwede mo namang diretsuhin na yon? Kasi, which is yun naman talaga ang pinaka ugat or ang pinaka pinupunto nila, which is your work experience. Okay? Ito yung ginawa ko. So, pero hindi nyo, nasa inyo na kung gagayahin nyo to. Pero mas maganda kung may originality talaga kayo. Pasensyahan nyo na English ko. Hindi ho ako magaling sa English ha. Basic lang ho alam ko. Okay, ganito po. Ingay talaga dito. Nasa labas kasi ako ng 7-Eleven. Nakakasar. So, ito yung sinabi ko. Good morning, sir. I'm John Lloyd Cruz, 27 years old, married. I have 1 kid, and I am living in Antipolo City, and I have a solid work experience in food processing company as a production staff. Thank you. So yun mga idol, yun po yung sinagot ko. So pasensyahan nyo na, pero mas maganda kung mag-take notes kayo at kung may idadagdag pa kayo ng mga wordings doon, pwede rin po yun. Kasi kapag once na nag-interview po pala kayo, huwag kayo masyadong galaw ng galaw at tumitingin kung saan-saan. Dapat eye-to-eye contact lang po sa nagtatanong. So para naman po sa mga single, sabihin nyo na lang single, okay? At kung may anak naman po kayo, or for example, single mom or single dad, isa kasi sa mga itatanong dyan, or next follow-up question kasi is, sino ang mag-aalaga ng anak nyo kapag once na nagtrabaho na kayo dito sa Taiwan? Okay? Sabihin nyo po na yung parents nyo po ang mag-aalaga or maglo-look after ng mga anak nyo. Yung sa anak nyo kapag once na nagtrabaho kayo. Kasi isipin ng interviewer kapag once na may anak kayo tapos magtatrabaho kayo sa Taiwan, may iwan. So baka isa rin yun sa mga rason kaya hindi kayo matanggap kasi mas priority talaga nila yung family. Okay? Kaya much better na may masabi kayo. Kaya sabihin nyo na lang agad na sa parents na lang ho. No? Kahit wag nyo na sabihin na may ka-live-in kayo or gato ganyan. Wag. Sabihin nyo na lang parents. So next question is, why do you want to work in Taiwan? So ang sagot lang po dyan is, I want to work in Taiwan because I want to provide more for my family. Okay? Yun yung sinagot niya, yung sa pinagtanungan ko. Okay, kaya pwede nyo rin gayahin or much better kung makapag-isip kayo na kung ano yung possible na isasagot nyo po dyan. Basta yun po yung question. Okay? So, ang next na tanong po dyan is, or next question is, why you choose Taiwan? Kasi, sasabihin kasi doon, bakit si Taiwan ang napili mo? Marami namang ibang country na willing magbukas ng pinto for opportunity. So, ang sagot lang po doon is, I choose Taiwan because Taiwan is one of the developed country that can provide good opportunity or good job to the Filipino like me. So yun lang ho, maiksi lang ho yung sagot para less talk, less mistake. So ganun po yun. Kasi mga idol, kapag once na nag-interview kasi yung isang employer o lalo na kung Taiwanese ang mag-interview sa inyo, magbigay lang kayo ng positive about Taiwan. Okay? Kasi yun lang naman yun eh. Kumbaga, alang namang magsasabi kayo ng negative, hindi kayo natanggap. Mas maganda kung magsi-search din ho kayo
para kung meron kayo idadagdag na mga juicy words, much better. Kasi ang usually nakikita ko sa mga vlog is, I choose Taiwan because Taiwan is one of the safest country. Hello, hindi na yan uubra ngayon, dami na nagsasabi yan. Tsaka alam mo naman may nagbabantang hidwaan ng China tsaka Taiwan. Sige, sa tingin mo, sasabihin lang or sasabihin mo safe country, eh, may hidwaan nga ng gera. So, yung mga ganun, just na yan yung sagot na yan. Kaya, much better na makapag-isip kayo ng iba. Or kung gusto nyo, gayahin nyo yung sinagot ng napagtanungan ko. Okay? So, next question is, do you have an idea about Walsin Company? Okay? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo nung una na mas maganda mag-search kayo. Okay? Kasi nga, minsan tinatanong yan kung may idea kayo about sa company na line up kayo. Sa akin kasi, nung tinanong ako, or sa akin kasi hindi naman ako talaga tinanong yan sa interview. Pero kung sakaling itatanong kasi yun, nag-search kasi ako. So, yung company ko is ang pinakamalaking food processing company dito sa Taiwan. So, sila po ang major major company na nagsusupply ng pagkain dito sa Taiwan. Okay, yun po rin yung sasagot ko. Pero if in case na kayo naman ho, mas maganda dahil hindi naman ho yan pare-parehas ng company na malaline up kayo, mas maganda na mag-search kayo po sa sa online o sa internet. So, ito naman po yung mga next question, okay? Minsan may mga trick question din sila. Trick, okay? Sinasabi nila kung kaya mo bang tumayo ng 12 hours sa production, yes lang ho ang sagot dyan. Tapos, kaya mo bang hindi mag-CR or umihi sa loob ng 12 hours, yes lang ho ang sagot dyan. Huwag ho kayo mag-no. Tapos, tanong nila kung nakakapagtrabaho ka ba or willing ka bang magtrabaho into a shifting schedule, yung morning shift, mid shift, tsaka night shift or graveyard. Yes lang ho ang sagot dyan, huwag ho kayo mag-no. Okay? At saka kung kaya nyo ba na magtrabaho or mag-overtime na walang bayad. Okay? Yun po ang trick question. Trick. Okay? Lalo na yung willing ka ba mag-overtime kahit walang bayad, okay? Dito po sa Taiwan, binabayaran naman po ang overtime. Okay, trick question lang po nila yon. Titignan nila kung papayag ka o hindi. Pero si Walsin Company po is nagbabayad po ng overtime. Okay, or gagawan ko siya ng video about Walsin Company para malaman nyo yung company na yun. So sa ngayon, interview and question and answer muna tayo. So ang next question is, lalo na sa mga walang work experience about sa electronics company. Okay, sasabihin nila, you don't have any work experience in electronics company. So why should we hire you? So ang sagot lang po dyan, yes ma'am, I don't have any related work experience about electronics, but I am a hardworking person and I am also a fast learner. Okay? Pwede nyo rin namang sabihin or idagdag na during my work experience, sabihin mo, pero hindi siya related ha, sabihin nyo lang na I also carry and lift heavy things or heavy object. Kasi isa rin kasi yan dito is yung nagbubuhat ka. Pero kaya nyo naman buhatin ng 5 kilos. Diyos ko, 5 kilos, 10 kilos. Pero meron naman kayong gagamitin ng mga equipments kasi or materials para mabuhat nyo. Hindi naman nyo bubuhatin talaga ng rekta yun. So sabihin nyo lang po yun para makapasa po sa interview. Saka nga pala mga kalodi waps, no, kapag once nasa Walsin kayo na line up, okay, before or after ng interview, pagbubuhatin kayo ng sako na may buhangin sa loob, bubuhatin nyo lang po yun. Di ko alam kung nakalimutan ko na kasi sinabi rin sa akin yun 5 buhat ata or 10. Okay, kaya nyo naman yun, mga nasa 5 or 7 kilos lang naman yun. Okay? So, kaya nyo yan. Kahit babae, pinapagawa yun, ha? Kasi titignan nila kung nakakapagbuhat ka ba talaga. Okay? So, the next question is, what will you do if we don't hire you? Okay? Ang sabihin nyo lang po dun is, I will apply again, ma'am, and I will wait for the next interview because I really want to work in Taiwan. So, yun lang ang isagot nyo, okay? Para malaman nila na you have the courage talaga na makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kasi maganda naman kasi talaga ang Taiwan. Alam nyo mga idol, alam ko naman na maraming bumabagsak sa interview. Which is, hindi naman kasi talaga siya totally bagsak. Okay, ganito po kasi yun. Explain ko po sa inyo. For example, ang company is nag-hiring
kung kailangan nila ng 100 katao, ang i-line up po ng agency dyan is times 2 or times 3. Ibig sabihin, kung 100 ang available or vacant, ang ila-line up nila for interview is 200 or 300 applicants. Okay? Kasi sasalain po yan kung sino yung mga pwede or the best choice talaga or best option na pagtatrabahuin dito sa Taiwan. Okay? Kaya nga, mas maganda, galingan nyo po sa interview. Kasi, wag ho nyong sabihin, baka kasi ho, may magsabi sa akin dito or baka may mag-comment. Sir, sinunod ko po yung sinabi nyo, yung mga question na answer pero hindi pa rin ako pumasa. Well, hindi ko na ho yung kasalanan. Okay? Kasi hindi ko naman alam kung paano yung pagka-deliver mo during interview, yung pagka-rely mo during interview, or paano yung pagkaka-explain mo during interview. Okay? This is only a guidelines. Okay? Guide lang ho itong mga vlogs na ginagawa ko o ginagawa namin mga YouTuber o small YouTuber kasi nga gusto lang namin na makatulong at magkaroon kayo ng ideya. Pero nasa inyo pa rin ho talaga ang susi or key para makapasa kayo sa interview and exam. Okay? Sa inyo pa rin ho yan. Hindi ho kayo pwede magbase sa amin. I mean, hindi kayo pwedeng umasa sa amin. Okay? Asahan nyo pa rin ho sarili nyo. Okay? Kasi nga, lahat naman tayo gusto makapagtrabaho dito sa Taiwan. Okay mga idol? Uulitin ko po, hindi po ako under ng Walsin or any electronics company. So, nagbase lang po ako sa mga nakausap ko or mga kakilala ko na nagtatrabaho sa Walsin or sa mga electronics company. Kasi nga, importante na malaman nyo yung mga pointers para pagdating ng interview, hindi ho kayo nganganga. Okay? Yun lang ho yaman yung gusto kong mangyari para makatulong na din sa inyo. Kaya, yun mga idol, sana nakatulong ng video na to. Don't forget to hit the like, subscribe, and paki-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa next video. Marami pa akong mga video na ilalabas or gagawin ha, lalo na yung about sa Walsin Company, o ano yung magiging buhay dito as an OFW, about sa shifting schedule, marami pa po kaya abangan nyo po. Ingat at kita-kita tayo dito sa kayo.